hindi nyo nakikita? Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Papatayan pa yan, di ba? Di ba? Saglit ah. Parang hindi naman yata ako doon, hindi naman ako agree doon, di ba? Hindi po ako agree na gustong magpatayan ang presidente at vice-presidente. Baka naman yung vice-presidente gustong patayin yung presidente. Di ba gano'n yun? Yung vice-presidente gustong patayin yung presidente. Di ba? Kasi mali yung sinasabi niya, guys. Mali yung sinasabi niya. Sandali, tingnan nyo ha. Mali ang sinasabi ng lalaki na to. Sabi niya, ito ang hindi nyo nakikita. Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Papatayan pa yan, di ba? Di ba? Mali yun eh. Sabi niya, saan ka daw nakakita ng bansa na ang presidente at vice-presidente ay gusto nang magpatayan? Mali yan. Huwag mong sabihin ganyan. Nakaka-insulto ka eh, no? Nakakainis to nakakainis tong tong mataba na to ha. Sino ba yung mataba na yan? Na INC ba yan? Mataba na yan? Nakakainis ha. Kasi ang katotohanan, ang vice-presidente ang gustong pumatay sa presidente. Yun eh. Siya yung nag-hire ng assassin para ipapatay yung presidente. Di ba? Kasi pinagbibintangan niya na may banta daw sa buhay niya na wala namang gustong pumatay sa kanya. Hello? Si PBBM, nakita niyo naman siguro si PBBM, di ba? Hindi naman yan violente at hindi naman yan nag-iisip ng masama sa kapwa niya. Kung nakita niyo yung kanyang mga old videos, yung siya ay ini-interview ni Chris Aquino, nagtanong si Chris Aquino, hinate mo ba kami? Anong sabi ng PBBM? No. At kitang-kita naman, nakabalik sa pwesto, hindi man lang naghiganti. Kung titignan natin mga kaibigan, grabe ang ginawa ng mga Aquinos. Di ba? Na talagang ginipit sila ng gusto. Grabe. Pero, nag-hate ba si PBBM? Hindi. Si PBBM ay mapagpatawad. Hindi siya yung naghihiganti at hindi rin siya nagtatanim ng galit. So, mali pa yung sinasabi ng mataba na to. Itong mataba na to. Ano ba yung mataba na yan? Siya ba ay INC ba yan? Bakit kanyang magsalita yung matabang yan, no? So, mga INC, hindi po ako galit sa inyo, ha? Gusto ko lang linawin, hindi po ako galit sa inyo, no? Pero, itong matabang to, ay nakakaasar yung mga sinasabi niya. Saglit kayo sa. Saglit lang. Hindi maganda yung sinasabi niya na sasabihin niya na gustong magpatayan. Dapat sabihin niya, gustong patayin ng vice-presidente, ang presidente. Hindi yung gustong magpatayan dahil hindi naman nakikipag-away si PBBM sa vice-presidente. Yun ang katotohanan, di ba? So tuloy natin ang presidente natin ay napakabuting tao, napakamalumanay, di ba? Guys, singa lang ako ng aking sorry po tao lang. Okay. Huwag magsalpo ka ng galaw eh. Mabuti nga lang at sa isang pagkakataon, nahimasmasan yung isa. At ang sinabi niya, hindi, ayaw nating mag-away-away tayo. Wala yung... Wait. Anong nahimasmasan ng isa? Ay, naku, talaga naman, mamumura ka tong INC na to. Sino? Ano ba pangalan ng INC na yan? Yung broadcaster na yan? Hindi ko kasi pinapanood yan eh. Nahimasmasan ng isa. Aba, talaga naman. Hoy. Magising ka sa katotohanan. Dahil si PBBM walang ginagawa. Wala siyang ginagawa para atakihin itong si Sara. Walang ginagawa si PBBM na pangbababoy. Kung sino man ang may gumagawa ng kasamaan, ayan yung mga Duterte. Si PBBM ay nananahimik lang. Baka hindi mo nare-recall o baka meron kang amnesia o baka ayaw mo talagang i-recall. Hindi
Mga kaibigan ha, hindi naman umaalma ito ng mga panahon na minumura ng mga Duterte si PBBM. Noong mga panahon na sinasabihan ng bangag, hindi naman umaalma yung mga yan. Oh. Narinig niyo ba itong announcer na to? Itong announcer na to, narinig niyo ba na umalma siya nung tinatawag na bangag si PBBM? Kung meron dapat ditong patahimikin, ayan sinukring niyo. Patahimikin niyo si Lukring. Dahil si Lukring talaga ang magulo sa Pilipinas. Diba? Yabang nitong mga... Naku, talaga nung sarap murahin. Sino ba itong INC na to? Ha? Sorry sa mga INC ha, hindi ako galit sa inyo. Pero nung narinig ko to, talaga namang tumaas yung dugo ko. Sino ba to? Sino bang broadcaster na to? Hindi ko kasi to pinapanood eh. Hindi ko kilala yan. Sino po ba ito? Kilala niyo po ba? May INC po ba dito? Oh, hindi ko kilala. No? So yan mga kaibigan, no? Okay, bago po tayo mag-proceed, nakalimutan natin mga guys, no? Nakalimutan natin yung ating... Okay. Bago tayo mag-proceed, gawin muna natin yung ating ginagawa, mga kaibigan. Sumpa-sumpa ka pa, budol ka. Ika sa'yo ang pambubudol, dutae ka. Bababa ako, sasakay ako ng jet stay, dalang-dalang ko yung flag ng Pilipino at pupunta ko doon sa airport nila, tapos itanin ko. Then I would say, this is ours, and do what you want. Budolero. Appear tayo na budol, ikaw rin ay nabudol. Demonyo. Appear tayo, lahat tayo na budol, ikaw rin ay nabudol. Demonyo. Ang lakas ng mga puta, tapusin ang droga, pati na ang korupsyon at ang kriminalidad. Ay wala siyang natupad o ano ba yan? Siya ay isang bularero. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang makakawag dito ni Juan ng presidential spot. Tayo nabudol, ikaw rin ay nabudol, tayo. Apil tayo, lahat tayo nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Apil tayo, lahat tayo nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Saan? Eh, naniwala naman kayo. Eh, kampanya lang yan. Kumagal kayo. Malakas mo inyo. Oh, ang ganda no, ang ganda ng ating team song. Oh, try natin kantahin ng acapella. Appear tayo, appear tayo, ikaw ay nabudol, ako ay nabudol, dutae. Appear tayo, lahat tayo nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Appear tayo, lahat tayo nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Budol na akong sab. Ow! Mga didishit. Ay, galit na galit. Ay, nako. Okay. Ganda ba? Magaling, no? Ang galing ng ating Ang galing ng ating kanta. Yan po ang team song natin. Budolero! Yan. Sandali. May nagsabi kasi dito, more daw. Kasi parang hindi pa siya masyadong, gusto pa niya ng, more pa daw, more. Dali. Okay. Saan ba yung niya, yung, medyo Ito. Ito ba yun? Martin Romualdez, Lisa Marcos, Coco
Sabi niya sa akin, bawal pikon kasi kapag pikon ka, talo ka. Bakit ako ang inyong mahan, hindi mo kong drug addict. Pagkapot ka ni Guzman, drug addict, drug pusher. Karoon ang mga ibuhat na ko drug smuggler. I'd like to say the best advice that he ever gave me would be to always remain objective. To never make a decision when you're too angry or when you're too happy or when you're too sad. You always have to be objective and Sa isang vlog, hindi lang niya minura, dinadaan pa niyang sasampalin ng general. Gusto na sa mga isuto, tinapoy mo. General na my favorite thing you've always said to me was never hate anyone. Even if they cross you, talk bad about you, criticize, never hate. Just keep moving forward by doing the best you can. And all because they're in this fucking mess. All because. Gusto naman siya umalis ng president. Hindi siya kontrol ng president. Na hindi. Marunong mag-desisyon. Marunong decision-making skills. At all. Zero. Gigil na gigil. Later this week, with that fucking Marcos, they're wasting Gigil na gigil. Set by example and are always such a great person to be around. You're always so nice to everyone around you. And always humble even if you're smart. Sir President, kung wala kay Uma, kung wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. The best thing I can try to emulate is, of course, my father's optimism. His undying optimism. I think that's an important trait to have in government. Tanong. Inis na inis. Inis na inis. You're on the road to hell. Sabi rin, kung alam ka kung puntahan. Ayan eh. Inis na inis. Wala silang ginagawa. Galit sa'yo. Asartado. 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 Silang ginagawa. I got to know the president close hand because of the cabinet meeting and because we had many conversations before he designated me as his national security advisor. You know, for your listeners, Malu, please, huwag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology, and I look around the room, ang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No, ako nga, ang tagal-tagal ko, na ano-ano binabasa ko, dahil hindi ko siya naiintindihan. So, ang presidente po natin, binimenos niyo sa dahil sinasabi niyo wala siyang natapos. Hindi po. The president reads, not believe ako talaga sa energy ng president. So, minsan 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng merienda, etc. President, hindi ko makain, no? I know Bongbong from when he enrolled in the UP College of Law. I was a professor there. I believe he has the intellectual competence to become a lawyer, but he did not continue his law studies. alam niyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi na bumura. Si Bongbong Marcos pangag noon, ngayong presidente na pangag natin ang presidente. Bangag. Give me 1,000 times. Laban-laban. Bawi-bawi. Laban-laban. Bawi-bawi. Bangag. Laban-bawi. 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 Say it for Marcos, say it for all. Laban-bawi. 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 Wala akong sinabi na Saying about who is a statement of president. Bangag na bangag. Besides the drugs and peace initiative. And I'm urging you to resign. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest Ang dami. and it has a very serious side effects. Ang dami. And the RRD has been taking the drug for a very long Ang time. dami. Ang dami. He told us that he was taking fentanyl about 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has affected. Ang dami. Ang dami. Ang dami. So, I
the death penalty to your fentanyl dealers who say fentanyl, Galit si Trump sa fentanyl. Yung pag-inom yun ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yun. Inumin nyo. At ang araw. Ang number one drug addict, sabi ni Senator. Bangag. 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 Ayun yung ganito paradise. Paradise. So, one time, hindi ko napansin. Nakalimutan ko yung Bangag. Naman to me, as you originally said. So, kasi nga, gusto ko protest. Inaklaro ko lang, sir, kasi maraming Addict. na parang sabi nila, magkabal to. Bangag. Fentanyl. Adik. Bangag. Adik. Bangag. Adik. 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 Bangag. May have an effect on her. Siya pala yung adik. Siya pala yung bangag. Ay, todo panira kay BBM. Siya pala yung bangag. Siya pala yung adik. So ngayon meron tayong sasagutin ha, guys ha. Kasi guys, meron dito pinapakalat yung mga DD sheets, no? Okay, sasagutin natin to. Okay. Pero bago natin sagutin, ano, ito muna tayo, komentuhan muna natin yung peace rally na gagawin daw sa Monday, no? So, eto pong peace rally na to. So, hindi ko naman tinutulig sa mga INC, no? Karapatan nyo yan, kung gusto nyo mag-rally, karapatan nyo yan. Pero lumabas ng mga kaibigan na ang laki pala ng budget, no? Ang laki po ng budget. Ang daming mga buses, ang daming mga vans, at mga t-shirt, mga kaibigan, na talagang pinagawa, no? Sa talagang ang dami, mga kaibigan, no? So, ang masasabi ko, for what? Mga kaibigan, alam naman natin na yung mga DD sheets, sigaw ng sigaw, marami nagugutom. Oh. Ang sa akin lang, no? Instead sana na nag-rally, itong INC, no? Magra-rally na tungkol nga sa peace rally. Instead sana na mag-rally, bakit hindi na lang nila itinulong na lang sana? Pamigay na lang sa mahihirap. So, opinion ko lang yan, no? Pero at the same time, sabi ko nga, ginagalam ko ang gusto ng INC. So, bahala kayo dyan. Hindi ko kayo pipigilan kung mag-rally kayo. Pero opinion ko lang yun, no? Na, kasi nalaman ko, guys, na ang dami palang inarkila ng mga buses, mga vans, na galing po sa mga probinsya, no? Na papunta po dito sa Quirino Grandstand. So, guys, ang laking pera nun. Sobrang laking pera nun. Mag-arkila ka ng buses, mag-arkila ka ng mga vans, ang laking pera nun, guys. Tapos, meron pang pa-t-shirt. Siyempre, hindi naman po pwedeng magutom yung mga yan. Siyempre, merong mga, patubig, merong mga pagkain, etc., etc. Diba? So, ang laki po ng gastos. Pero, bagamat ganon, bahala na sila dyan. Karapatan nila yan bilang isang simbahan. So, karapatan na nila yan. Bahala na sila dyan. Ang ano ko lang dito, panatilihin nila na maging peaceful ang kanilang rally. Kasi alam naman natin, pag napasukan po yan ng DD sheets, magulo talaga yan. Kasi by nature, ang mga DD sheets po ay magugulong tao. No? Magugulong tao, mga palamura, mga war freak, mahilig makipag-away. So, warning lang po natin sa mga INC, panatilihin ninyo na peaceful ang rally nyo. Kasi once, mga kaibigan, na meron dyang manggulo at magkagulo dyan, guys, sagutin nyo yan, INC. Magiging sagutin nyo yan. So, bantayan nyo lang yan na talagang hindi magkakaroon ng, alam niyo na, yung mga nanggugulo, di ba? At isa lang naman kung sino manggugulo dyan eh, isa lang naman. Natitiyak natin na yan ay mga anti-government. Kasi ang government naman ay gusto mapanatiling maayos ang inyong rally. At in fact, ang Pangulo natin nagdeklara na walang pasok, di ba? January 13, walang pasok. No, yung mga lugar, mga kaibigan na matatamaan ng flow ng traffic. So, wala pong pasok yan. Dineklara na po yan ng Malacanang.
So, ayan mga kaibigan, pinapakita ng Malacanang na sinusuportahan din nila kung ano man yung rally na to. Kasi, syempre, diniklara na walang pasok, no? Para nga maayos yung flow ng trapiko. Kahit na maraming mga buses from the provinces ang pupunta sa Quirino Grandstand, no? So, panatilihin nyo lang yan na tahimik, no? Pero sabi ko nga mga kaibigan, alam naman natin ang mga DD sheets, walang disiplina yan. Kaya nga sila DD sheets kasi wala silang disiplina. So, malamang magdadala yan sila ng placard, BBM resign, BBM bangag, kung ano-ano pa, no? So, hindi po yan maiwasan, mga kaibigan. Magdadala sila ng ganyan, no? TYT gas, pray nila si Sara. Tumpak, dapat ipag-pray nila si Sara, no? I-pray over nila si Lucrin na mawala ang masamang espiritu sa kanya nang sa ganun ay bumait-bait naman siya kahit kaunti. Di ba? Yan mga kaibigan. Kahit kaunti lang, bumait-bait naman siya. Yan. So, ngayon mga kaibigan, no? Meron po ang ating pong ano ngayon ay okay. Okay. Nasaan ba? Ito. So mga kaibigan, meron sa akin DD Sheets, no, na nagpadala sa akin ng message at ididibang po natin ito, no, itong mensahe na pinadala ng DD Sheets, no. So una mga kaibigan, ang sabi po ng DD Sheets dito, yan, meron po silang sinicirculate na papel, no, na kanilang pinapaniwalaan. So, ito po yun guys, ito. Yan, hindi nyo basa, ako na lang ang magbabasa. Itong sabi ng DD Sheet, ito ang totoong korupsyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos at simula nang siya ay maupo bilang presidente natin. Walang paliwanag, walang investigasyon, walang nagtanong kung nasaan ang milyones, bilyones at trilyones, walang kumontra. Yan, sabi niya ha. So mga kaibigan, ang sabi niya dito, Office of the President's Budget 2022, 403 million. Yan, office, budget daw ito, no? Ng presidente, no? 403 million. Tapos, Office of the President's Budget 2023, 5.268 trillion. Tingnan nyo, ha? And then, Office of the President's Budget 2024, 5.768 trillion. Yan ang yan yung sinasabi niya, pinapakalat niya. So mga kaibigan, tama ba yun? Sa tingin niyo, tama yung sinasabi niya? Wala pa siyang nilagay na 2025 dito, no? 2024 lang. Office of the President's Budget 2024, 5.768 trillion. Tama ba yun, guys? O doon pa lang fake news na itong mga DD Sheets na to. Mga kaibigan, ang 5.768 trillion, yan ay hindi Office of the President's Budget. Yan yung budget ng buong Pilipinas. Ang nilagay niya dito, Office of the President's Budget daw. Buong Pilipinas yan. Napakatanga, no? Alam niyo mga kaibigan, ang binubudol nila dito at niloloko nila yung kapwa nilang mga DD Sheets ng mga tanga, gunggong, gago, mga walang utak at naniniwala agad sa kanila. Malinaw na malinaw. OP's budget 2024, 5.768 trillion. Budget daw yan ng Office of the President. Nakakatawa, di ba? So yan po ang pinagkakalat ng mga DD Sheets sa Mindanao. At yung mga DD Sheets naman doon, naniniwala naman, mga kaibigan, sa mga influencers, mga vloggers, mga DD Sheets, mga fake news peddler. Uulitin ko yung mga DD Sheets na nandito. Ang 5.768 trillion ay budget. Hindi
Hindi yan budget ng presidente lang, kundi national budget ng buong administrasyon for 2024. Alam nyo, ang tatangan nyo talaga, ang tatangan nyo, ang bobo nyo, mga gonggong, gago kayong lahat, mga bugo kayong mga leadership kayo. Mga tarantado, mga gago, bobo. Talaga naman, ang bobo nyo, gonggong. Bobo to mga leadership na to. Sabihin ba naman na, ayan o, pinakalat ng mga leaderships o. 5.768 trillion, Office of the President's budget. Naniniwala naman ngayon yung mga leaderships. Palibhasa kasi, mga hindi nag-aral ang mga tarantado, mga gago, mga tanga, bugok. O, di ba? Ang tanda-tanda mo na, tapos panamura ka. Bugok ka ba? At least ako ganyan lang ang mura ko. Yung Sara Duterte nyo, yung lukring nyo, talagang ang lutong mag-PI. Diba? At least ako yan lang. Pinipigilan ko ng sarili ko mag-PI. Pero yung inyong lukring, yung Duterte nyo, aba talagang PI, ang lutong. At hindi nyo ba kayang tanggapin na talaga mga gago kayo, mga bugok kayo, mga tanga? Dahil kung hindi kayo mga tanga at mga bugok, maniniwala kayo sa post ng mga influencer ninyo, ng mga leadership, sa mga gunggong, walang utak. Nagkakalat ba naman? Office of the President daw, budget 5.768 trillion. Ang tatanga. Mga gunggong, ang mga bugok. O yung mga didisit dito, naniwala kayo? Na ang 5.768 trillion ay budget lang ng presidente? Kung naniniwala kayo, ang tanga nyo. Bugok kayo at tanga kayo dahil yan ay budget ng buong gobyerno. Lahat ng ahensya ng gobyerno, buong gobyerno, hindi lang budget ni PBBM. Pero ang pinagkakalat nyo, budget daw ni PBBM. Tanga, bugok! Hindi talaga naman. Ano pa? Ito pa ha? Office CF. Ito mga kaibigan, na ano na natin to pero kailangan natin tong ulit, no? Pasadahan ulit kasi eto po yung ipinasa sa akin ng BD sheet. Naawa ako Naawa ako kasi ang tatanga nila Kailangan natin, kahit na medyo nakakapagod ng paulit-ulit na pagdidibang, kailangan natin idibang to. Dahil ang tatanga nila at ang bubobo nila, wala silang kaalam-alam, naniniwala agad sila, no? So, ito guys, no? Ang sabi na dito, tapos na tayo dun sa office budget daw. Dito tayo sa Office of the President's confidential funds daw. Sabi niya dito, ang confidential funds daw ng Office of the President ay 4.5 billion. Yan. So ito naman masasabi natin mga kaibigan. Totoo, 4.5 billion ang CF and IF ni PBBM. Pero hindi ba alam ng mga leadership na to na pagpasok ni PBBM, ganyan na ang confidential funds, 4.5 billion. Kung titingnan natin mga kaibigan, pagpasok ni Duterte, 500 million lang Ang naabutan niya kay Pinoy 500 million lang ang confidential and intelligence funds. Tapos, pagpasok ni Duterte, hindi kasya sa kanya ang 500 million. Pagkaraan ng isang taon, 2017, ang ginawa niya, dinagdagan niya, naging 2.5 billion. 2018, the same din, 2.5 billion. And then, ayun na mga kaibigan, pagkalipas ulit ng another year, ginawa naman niyang 4.5 billion. Hanggang 2022, 4.5 billion palagi. Pagdating ni PBM, 4.5 billion. At hindi na yun dindagan ni PBBM. So, titignan natin ngayon, no? Tingnan ngayon natin ang confidential and intelligence funds ni Duterte. Mga kaibigan, ma-justify ba ni Duterte ang kanyang confidential and intelligence funds? Tingnan natin na kung kayang i-justify ni Duterte. Sa tingin ko mga kaibigan, hindi kayang i-justify ni Duterte ang kanyang CF and IF. Bakit? Guys, ang laki-laki ng confidential funds ni Duterte.
Pero napasukan tayo ng mga mauting group. Sina Anwar, yung mga Malaysian na pumunta dyan at nag-terrorize sa Marawi. Ang laki ng confidential funds ni Duterte. Ano ginagawa niya sa confidential funds? Binulsa? Binulsa niya? Kaya hindi niya alam na meron na palang namumuo at nakakapasok ng mga terorista sa Marawi. Binulsa niya, guys. Kasi kung ginagamit niya ng tama, eksakto, yung kanyang confidential funds, hindi tayo mapapasukan ng international terrorists sa Marawi. So ano ginawa niya? Kailangan pa talaga niyang durugin ang Marawi para lang matsugi niya yung sinamaruan na yan na international terrorist. Inutil! Napaka-inutil ni Duterte. Inutil! Ang laki-laki ng confidential funds ng gago. Napakalaki ng confidential fund nitong gago na to. Tapos napaka-inutil. Pero ito guys hindi niya nalaman na meron na palang namumuo doon ng mga terorista. At nag-terrorize sa Marawi. Boom! Bigla na lang, meron ng mga terorista doon. Oh. Tama! Presidente ng Pilipinas, walang kaalam-alam ang gago. Napakabugok ng tanga. Anong klaseng pangulo yan? Ang laki ng confidential funds niya. Nasa lisihan siya ng international terrorist. Kasi siguro, ang confidential funds niya, ang ginagawa niya, pinambayad lang niya doon sa mga pulis na nakakatsugi ng small time, ng mga maliliit na mga mahihirap na mga durugista. Kaya siguro, ang confidential funds niya ay walang silbi. Hindi man lang niya nalaman na meron na palang mga namumuo na mga international terrorists doon sa Marawi. Gago! Tanga! Bugok! Diba? Napakabugok niya. Tanga! Alam niyo ba kung ako ang presidente, hindi ako masasalisihan ng mga yan, lalo na kung ang laki-laki ng confidential funds ko, katulad sa confidential funds ni Duterte. Hindi ako masasalisihan. Pero siya, nasalisihan siya ng mga international terrorists dahil nga tanga siya, bugok, gago. Yan mga kaibigan, inutil. Inutil. Yan ang totoo. Tapos mga kaibigan, ano pa? Tanga pa ha, walang strategy. Hindi marunong mag-strategize. Yung inyong Mang Kanor. Ang alam lang ni Mang Kanor, tumugin kababayan natin ng mga maliliit. No? Yun ang ginagamit niya, confidential funds. So, ang ginawa pa ni Mang Kanor, binasak, dinurog ang Marawi na hindi naman niya dapat gawin. Meron diyang confidential funds, pwede niyang ibili yun ng intelligence nang sa ganun, malaman niya kung nasaan banda yung mga terorista na yan. Specific location ng mga terorista para hindi niya kailangang durugin ang buong Marawi. Gago talaga itong bugok na talaga itong gago itong matandang Kanor na to, napakatanga. Tanga. Bugok. Napakatanga. So mga kaibigan alam niyo ba, katulad ng isang tao na yung bahay niya pinasukan ng ahas. Pinasukan ng ahas yung bahay niya. Kunwari, yung ahas na poisonous. Ang ginawa ng tao, tanga. Tanga yung tao, no? Tanga. So ginawa niya, instead na hanapin niya kung nasaan ang ahas, imbis na hanapin niya at mag-strategize siya kung anong location, saan location ng bahay niya nandun ang ahas, ang ginawa ng tao, sinulog ang buo niyang bahay. Para mapatay niya yung ahas, sinulog niya ang buong bahay. Ganon katanga. Ganyan din ang ginawa ni Duterte sa Marawi. Para mapatay niya si Marwan at yung mga terorista, dinurog niyang Marawi. Pinongba niya, ay tanga, gago. Tanga, napakabugok. Diba? Bugok talaga ang putang ina. Ay, sorry. Bugok talaga, gago. Diba? So mga kaibigan, ang laki ng confidential funds niya. Hindi niya ma-justify ang confidential funds niya. Dahil sa laki ng confidential funds niya, na umuusan pa, what I mean is, napaglalangan siya at nasalisihan ng international terrorists. Ano pa? Walang kwenta ang kanyang confidential funds at ang kanyang IF. Bakit? Ikita niyo anong ginawa ng China?
Ano ginawa sa West Philippine Sea? Ibinigay lang niya ang control sa China. So walang kwenta talaga. Ang confidential funds niya na napakalaki, 4.5 million, walang kwenta. Di ba? Kayo mga DD sheets, nasasaktan kayo dahil totoo ang sinasabi ko. Kahit mang-bash kayo dyan, pero hindi nyo maipagkakaila na lahat ng sinasabi ko ay totoo at pawang katotohanan lamang. Kaya wala kayong magagawa hanggang pagbabash na lang kayo dahil lahat ng sinasabi ko totoo. Di ba? Ano pa? Ito pa ha? Ito pa guys ha? Tignan naman natin ngayon ang confidential funds ni PBBM kung ma-justify natin. Isa pa pala guys, isa pa pala. No? Pagdating sa confidential funds ni Duterte, walang report. Walang report. Kasi sabi niya sa COA, di ba? Mag-kidnap tayo ng COA. I-torture natin. Kasi ayaw nga niya i-report kung anong nangyari sa confidential funds niya. Wala. Huwag niya siyang tatanungin. Galit siya. So wala. Di ba? Pero dito kay PBBM, tingnan muna natin kung kayang i-justify ni PBBM yung kanyang confidential at intelligence funds. Unang-una mga kaibigan, kitang-kita natin ngayon kitang-kita natin ngayon na sa panahon ni PBBM, mga kaibigan, 2 taon na siya. 2 years na si PBBM. Pero so far, tahimik po ang bayang Pilipinas at walang nakakapasok na mga terorista. Diba? Walang nanggugulo na mga international terrorists katulad sa panahon ni Duterte. Na 2017, andyan kaagad ang international terrorists. Napakatangab, tungkok na Pangulo ng Pilipinas. Gunggong talaga yung si Duterte. Diba? So kita natin ngayon kay PBBM. Kahit yung tawi-tawi, kahit yung sulo, kahit yung basilan, maganda. Tahimik. Diba? So yan, ginagamit ni PBBM ang kanyang confidential funds at ang kanyang intelligence funds para ma-monitor kung ano ang nangyayari sa ating bansa. At the same time, maganda rin ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Dahil nakikita ka agad at naire-report ka agad kapag may mga barko ng China na pumupunta dyan at talaga namang niraradyo at talaga namang hindi hinahayaan ng ating Pangulo na sakupin tayo ng mga Chino na yan na gustong umangkin sa ating mga isla, sa ating mga karagatan. So kitang-kita natin, PBBM can justify his CF and IF. Kitang-kita natin na gamit talaga sa tamang paraan ang confidential and intelligence funds ni PBBM. Unlike kay Duterte na hindi niya na-justify dahil napasukan tayo ng terorista, ng mga international terrorists sa bansa natin. Kahit na napakalaki ng kanyang confidential funds, mukha siyang tanga, mukha siyang gago na isang Pangulo ng Pilipinas noon na nakapasok na pala dito ang international terrorist, nakanganga pa rin siya, hindi niya alam, tanga, gago talaga, gunggong, diba? So yan po mga kaibigan, no? So ano pa guys, pagdating sa mga COA-COA, guys, PBBM has the most comprehensive and the most detailed confidential and intelligence funds. Pinatunayan yan mga kaibigan ng mga senador, especially Mig Zubiri. Anong sabi ni Mig Zubiri? 2 books, makapal na libro. Most detailed. Kahit daw yung maliit na snacks, nakalagay doon. Nakalagay doon kung magkano, may resibo, anong oras binili. Tapos yung mga nirenta daw ng mga safe houses, nakalagay dyan anong oras nirenta, magkano, sino ang mga nandyan, nakalagay daw kung sino-sino yung nandyan na nilagay sa safe house. Tapos nung umalis sila, nilagay din anong oras sila umalis. Tapos mga kaibigan, meron pang makikita mo yung succession of events. Andyan yung hinuli. Bawa, hinuli yung merong drug hole, kunwari, no? Mayroong nahuli na, bawa, 10 million na shabu. So, hinuli. Pagkahuli, nakadetalye din na sinampahan ng kaso. And then, pagkatapos niyan, nakalagay dyan, kinulong. So, merong succession of events. Nakagay lahat yan. Yan guys, sobrang napaka detalyado at most comprehensive
ang CF at ang IF ng ating Pangulo. So sabi ko nga, kapag ganyan ka-comprehensive at kadetalyado, wala nang mangangahas na questionin yan. Kasi kita mo na lahat eh. Pagtingin ng COA, okay, 2 libro, makapal. Tapos ano pang sabi ni Angara? Si Angara naman, sabi ni Angara, yes, Mr. President, no? He's referring to Midsubiri kasi president pa si Midsubiri no, ng Senate. Sabi ni Angara, yes, Mr. President, I was there. I'm a witness. Na witness daw siya kung gaano ka-comprehensive ang CF, Confidential Funds at Intelligence Funds ng Pangulo. At sabi niya, sobrang comprehensive, detalyado lahat, wala ka nang itatanong pa. So ano kayo ngayon? Basag na naman kayo mga didishits. Yung inyong naratibo na dapat imbestigahan ang CF and IF ng Pangulo, basag na naman kayo. Pahiya na naman kayo ngayon, di ba? Kasi paano mo nga naman iimbestigahan ang isang confidential and intelligence funds ng Pangulo kung ganun siya ka-comprehensive at kadetalyado. Tanga na lang ang mag-aas na imbestigahan natin to, tanga na lang at nagsasayang ng oras at nagsasayang ng pondo ng bayan. Diba? Kaya wala kayong mga didishits, wala kayong ibabato sa Pangulo pagtungkol sa confidential funds dahil kitang-kita ng confidentials at intelligence funds ng Pangulo ay nagamit niya sa tama. And in fact, mga kababayan, nakapagbigay pa nga kay Lukring. Diba? Nakapagbigay pa kay Lukring. So, anong nangyari sa inyo ngayon? Talo na naman kayo. Sunog na naman ang naratibo niyo tungkol sa confidential funds ng Pangulo. Basag na naman kayo, di ba? Okay. Ano pa? Ito pa. Travel. Okay, travel. Travel naman to. Itong sabi ng DD sheet, office travel budget. Yan. First year, BBM, 84 million. Take note tandaan nyo guys. Tandaan nyo Nasaan ba yung ating tandaan nyo guys Ang sabi dito ng DD sheets, first year daw, travel daw ni PBBM, 84 million. So, 84 million travel ni PBBM. Yan. 2022. 84 million. Ngayon mga kaibigan, tingnan natin kung magkano ang travel expenses ni Duterte. Okay. So ito na. Duterte's foreign trips cost 3 times more than predecessors. Basag na naman sila. Basag na naman ang mga DD sheets. So, ayan Duterte's foreign trips cost 3 times more than predecessors. Ibig sabihin, yung foreign trip daw ni Duterte, yung cost ng foreign trips ni Duterte ay mas mataas pa ng 3 beses kaysa doon sa mga presidente na nagdaan. Basag na naman kayo. Ano kayo ngayon? Ang hilig nyo kasi sa fake news. At ang hilig nyo kasi na punain yung BBM administration. Ayan tuloy, kapag dinidibang namin kayo, basag kayo. Burn! Ang mga fake news peddler. Okay. Ito tignan nyo. Huwag kayong umalis. Yan. Ito. President Rodrigo Duterte's foreign travel expenses in his first year amounted to 386.2 million. Pak! First year only. 386.2 million. Pak! First year only. Ikay PBBM, magkano? First year. Ano yung sabi ng DD sheet? 84 million. So, tingnan natin ano ang mas malaki?
Yung 84 million na travel expense ni PBBM ng first year niya o yung 386.2 million na first year din ni Duterte? O ano ngayon? Pahiya, napahiya, napahiya, napahiya ang mga bugok at mga tanga na didishit, napahiya ang mga bugok at ang mga tanga na didishit. Pahiya kayo, no? Pahiya. Pahiya kayo. Ang mga bugok, ang mga tanga na didishit, napahiya sila. Nahiyang-hiya na kayo. Guys, mamaya ko na basahin yung ano niya. Mamaya ko na basahin yung inyong mga comment kasi seryoso yung discussion natin ngayon. Kasi dinidebunk natin mga katangahan, mga kabubuhan, mga leadership, mga fake news nila. No? So yan guys malinaw na malinaw. Ang sabi ng leadership, sila po ay galit na galit kasi first year ni PBBM 84 million. Pero ang first year ni Duterte, travel expenses ni Duterte, guys, amounted to 386.2 million. So ano ang mas malaki? Yung 84 million ni PBBM o yung 386.2 million ni Duterte? O, kitang-kita mo ang malaki. Yung travel expenses ni Duterte. O, tuloy natin. President Rodrigo Duterte's foreign travel expenses in his first year amounted to 386.2 million, significantly higher than his predecessors, with expenditures nearly triple than of former President Benigno Aquino III. Triple daw mga kaibigan, kaysa mga former President ni Benigno Aquino III and 4 times that of Gloria Macapagal Arroyo. 4 times higher than the travel expenses of Gloria Macapagal Arroyo. Grabe guys, ang lala ni Duterte. Ang lala talaga ng Duterte administration. At ang masama pa nito, walang investments. Walang investments return. Puro lang labas ng pera dahil sa travel niya. Puro labas-labas ng pera. Wala namang kabig kasi walang investments na nahahakot si Duterte. Mga kaibigan, di ba? Walang investments. So, ito pa mga kaibigan ito pa. Duterte undertook 21 foreign trips in his first year. O, tingnan nyo 21 foreign trips sa kanyang first year. Ikay PBBM, ilan lang? 11. So makikita natin mga kaibigan, ang mga DD sheets nagre-reklamo sa isang bagay na hindi naman dapat ireklamo. Yan tuloy, naidebunk natin, hindi pahiya sila ngayon. Pahiya ngayon ang DD sheets. Diba? Yan ang problema sa mga DD sheets, guys. Mga tanga, mga bugok, mga gago. No? Naniniwala sila sa kanilang sarili mga fake news. Ang tatanga ng mga gago. Diba? So yan mga kaibigan yan talaga ang problema sa kanila. Napakatanga nila. Ayan basahin nyo. President, basahin nyo. Hindi ko mabasa kasi baliktad yan basahin nyo. Ayan basahin nyo. Okay, babasahin ko ulit President Rodrigo Duterte's foreign travel expenses in his first year amounted to 386.2 million, significantly higher than his predecessors, with expenditures nearly triple that of former President Benigno Aquino III and over 4 times that of Gloria Macapagal Arroyo. So 3 times higher sa travel expenses ni Pinoy at 4 times higher sa travel expenses ni Gloria Macapagal Arroyo. Ganyan kalaki ng expenses ni Duterte. Ang masama pa dito, walang investors. And Duterte undertook 21 foreign trips in his first year. Si PBBM 11 lang. Diba? So yung mga kaibigan, kitang-kita mo ang katangahan ng mga DD sheets. Nagre-reklamo sila sa isang bagay na malala naman yung kanilang idolo.
at least si PBBM, ang daming mga investments. Yung first year niya, second year, ang daming investments, at yung mga sumunod pa. Oh, si Duterte, wala. Ano pa? Sabi pa dito, the high costs were attributed to a large delegation of officials accompanying Duterte with expenses primarily driven by airfare and representations, allowances, contrasting with the more restrained travel practices of previous administration. So mga kaibigan, naalala niyo nung si PBBM umaalis ng bansa, nagta-travel, anong sabi ng mga DD sheets? Ano ba yan? Ang daming kasama. Halos sinama na lahat. Siguro sinama na yung pati siguro mga kabit, sinama na, pati mga di ba? Nagreklamo. Pero anong nakalagay dito kay Duterte? Oh, anong explanation dito? Kaya daw lumaki ang cost ng travel ni Duterte kasi dahil daw sa large delegation of officials accompanying Duterte with expenses primarily driven by airfare, representation allowances, contrasting with the more restrained travel practices of previous administration. So kitang-kita natin mga kaibigan, na sa panahon ni Duterte, siguro kahit yung aso ng cabinet member niya baka sinama na rin. Kaya ang laki-laki ng cost ng travel. Pero nung sa panahon ni PBBM, di ba? First year pa lang si PBBM nagta-travel, nagre-reklamo mga DD sheets. Bakit daw ang dami-daming kasama? Hello, mas marami palang kasama si Mang Kanor. So ano yan? Sabi ko naman sa inyo, di ba mga DD sheets, huwag kayong magreklamo, huwag kayong mambato ng issue. Kasi kapag dinibank namin yan, wala na. Sunog na kayo. Sunog kayo. Kaya nga, nagre-resort na lang kayo sa pagpapatay ng BBM vloggers. Kaya nga, gusto nyo na kaming ipapatay, di ba? Kasi, sunog kayo eh. Burn kayo. Kaya, ang gusto nyo na lang, ipapatay kami. Kasi nga, hindi nyo kami kayang i-debunk. Dahil nasusunog yung mga fake news. O, di ba? Kapag meron kayo sinasabing fake news, o naniniwala yung mga DD sheets, yung mga Pilipino na hindi nagre-research, naniniwala. Pero kapag dinibang namin, wala na. Kaya anong nangyari? Pagpapatayin na lang daw. Patayin na lang daw kami lahat. Yan ang sabi nung Dado. Patayin daw lahat ng BBM vloggers para wala na daw wala nang kumbaga magdi-debunk. Patayin kami lahat. So yan ang inyong solusyon. Papatayin kami lahat. Diba? Kasi nga, burn kayo eh. At kitang-kita ang inyong pagsisinungaling. Kasi meron kasi kaming resibo. Yan ang wala sa inyo. Dahil kayo, makikita nyo lang headline. Tataas ang contribution ng SSS ngayong 2025. Hala? DD sheet, ganito ang DD sheet eh. Hala, naku, tataas daw ang contribution ngayon ng SSS sa 2025. Sandali. Dali. Yan. Ayusin na niya yung TikTok niya, Tapos, haharap na siya sa camera. Alam niyo ba mga kababayan, talaga naman itong Marcos administration, alam niyo ba tataas na naman ngayon ang SSS contribution kasi Marcos administration, napakawalang hiya, ang dami nang sinabi, nanira na, pero headline lang nakita Katulad ni Rosalinda. O anong nangyari kay Rosalinda? Burn, sunog na sunog siya. Kasi di ba, dinibank natin. O nalaman ngayon sino may kasalanan? Si Digong. Kasi si Digong, ang naman ng batas Social Security Act of 2018. So si Digong pala may kasalanan, kaya tumataas ang mga contribution yearly dahil pala kay Digong. Sunog na naman yung pinapakalat nila. So alam niyo mga DD sheets, hindi kayo uubra sa amin. Hindi kayo uubra sa mga pro-PBBM vloggers dahil meron kaming resibo. Hindi kami nagre-rely sa yung title lang, headline lang. Tapos punta na kaagad kami sa camera, sa TikTok o sa FB, ganun-ganun na kaagad. Hindi kami ganun. Pag may nakita kang headline, iisipin namin, headline to, pang catch ng attention.
karamihan sa headline, clickbait yan, pang-catch yan ng attention. Okay, basahin natin. Ano bang meron? O pag binasa mo, kita mo kaagad. Sino may kasalanan ng pagtaas ng SSS contribution? Duterte. Dahil pinirmahan niya ang Social Security Act of 2018 na tumataas ang mga contribution taon-taon. Diba? Guys, matatalino ang mga vloggers na pro-PBBM. Matatalino kami. Hindi kami basta-basta mag-ano ng fake news. Matatalino kami, guys. Hindi katulad sa inyo ng mga DD sheets na kayo ay mga bugok dahil makita lang kayong headline, ayun na kaagad magtatatalak na kayo. Diba? So, ano pa? Ano pa yung i-debunk natin dito? Ito pa. Sabi ng DD sheet, gold. So, gold daw. 129 billion daw. Nagbenta daw ng gold. 129 billion. Nasaan na daw? Sunog na naman ang DD sheets. Kasi, di ba mga kaibigan, eto ha, ang Duterte administration, nagbenta din ng gold. Ang kaibahan lang sa Marcos administration, ang Marcos administration, transparent. Transparent. So, nalaman, alam ng mga tao, pinapaalam sa mga tao na nagbenta ng gold at hindi tinago. Pero ang Duterte administration, tinago nila. Pero syempre, nalaman din. At, di ba, kung napanood niyo yung vlog ko noon, mga kaibigan, pinakita ko sa inyo yung isang interview ni Karen Davila kay Bangko Sentral Governor si Jokno, Benjamin Jokno. Siya yung Bangko Sentral Governor noon sa panahon ni Duterte. At sinabi niya na kaya daw nagbenta ng gold ang Duterte administration ay dahil mataas ang value. Kaya daw nagbenta ng gold. So the same din sa Marcos administration. Ang kanilang reason kung bakit nagbenta ng gold, kasi nga mataas ang value ngayon, maganda magbenta ng gold. And for your information, every government, every administration, nagbebenta talaga yan ng gold kung yung panahon ay mataas ang appreciation or ang halaga ng gold. No? Kasi strategy yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At isa pa, ang pagbibenta ng gold ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang kinalaman dyan ang Pangulo. Walang kinalaman si PBBM dyan. Bakit? Kasi ang Bangko Sentral ng Pilipinas, independent yan na ahensya. At meron silang mga tinatawag na mga governors, mga kanilang mga executive, mga managers, sila dyan, meron silang board of directors, sila dyan ang nag-uusap-usap kung paano makakatulong, anong gagawin nila para mapaganda ang ekonomiya ng Pilipinas at paramihin yung mga kumbaga yung pera, etc. No? So silang nag-uusap niyan, walang kinalaman ang presidente diyan. At etong sasabihin ko sa inyo, alam niyo ba na ang pagbebenta ng gold na yan, palagay ko, sa tingin ko ay nakatulong ng malaki sa Pilipinas. Kaya tayo ay nagkaroon ng napakalaking IR. Ito ha, papakita ko sa inyo ha. Guys, positibo ang naging epekto, hindi negative. Papakita ko sa inyo ha. Positive po ang result, hindi negative. Ito namang anak ni Digong. Napaka naman ito. Dumadaan dito sa ayan. Balita pa rin mulang sa Radyo Pilipinas, sumakyat na sa 100 bilyong dolyar ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may kabuang 106.84 billion pesos ang bansa sa pagtatapos ng taong 2024. Aniya, ang reserba ay nagmula sa mga foreign investment, ginto, gayuhang pera at reserve positions sa International Monetary Fund. Ang kasalukuyang antas din ng GIR ay sapat bilang external liquidity buffer na katumbas ng humiit kumulang na 7 buwan na pag-aangkat ng mga kalakal, gayon din
ang pagbabayad sa mga serbisyo at pangunahing kita. Samantala, ayon sa datos ng BSP, halos lahat o halos 4 na beses ng short-term external debt ng bansa ang GIR batay sa residual maturity. Balita pa rin mula sa Radyo Pilipinas. Diba? The best PBBM administration. Ang laki ng ating GIR. Yan ba, accept niyo ba yan, mga DD sheets? So, mga kaibigan, somewhat nakatulong din. Nakatulong din yung pagbibenta ng gold. Kasi sabi ko nga sa inyo, guys, ang lahat ng administrasyon, meron niyang time, may panahon na nagbibenta talaga ng gold. Walang administrasyon na hindi nagbenta ng gold. Lahat talagang dumadating, nagbibenta ng gold. At isa pa ha, ang gold natin ay kahit nagbenta tayo, ay talagang marami pa rin tayong gold. So, ano masasabi niyo? Ang galing, no? Ang galing ng administrasyon. Ang taas ng ating GIR. Di ba? So, wala kayong mga ano dyan. Kasi mga kaibigan, ang pagbebenta ng gold na yan ay hindi yan naka-apekto. Kundi yan pa ay dagdag para tumaas ang ating GIR. Di ba? Sabi ko na sa inyo wala kayong ano sa Marcos admin, wala kayong mapipintas, no? Ano pa? Okay, ito pa. Ito. Okay, PhilHealth funds. PhilHealth, nasagot na natin to, pero sagutin ulit natin. PhilHealth funds na 89 billion. Okay. Nasaan napunta ang 89 billion? Ibinulsa ba ng Pangulo? Ibinulsa ba ng Marcos admin? Hindi. Saan napunta? Ibinalik sa National Treasury. Remember, nagkaroon ng decision ang Supreme Court, di ba? Na ang 89 billion, yung pera na yan, saan lalagay yan? Ibalik daw sa National Treasury. Ano pa? Flood control. 500 billion daw flood control. 500 billion. Really? 500 billion flood control? Paano na lang yung flood control ni Duterte na 13,940 flood control projects? Bakit hindi natin naramdaman? At paano na lang yung 51 billion ni Pulong Duterte na inilagay daw sa flood control ng Davao City, bakit noong mga nakakaraang araw bumabaha ang Davao City na wala namang bagyo? Ulan lang. Sabi ko nga sa inyo kung mambabato kayo ng issue, make sure na wala kayong kapalpakan. Kung magbabato kayo ng issue about flood control, make sure na walang kapalpakan ang Duterte admin pagdating sa flood control. Diba? So, basag na naman kayo. Basag na naman kayo. Diba? Ano pa? Mamaya ko na yung mga comment nyo Ano pa? Ano pang kinokontest ng mga gunggong, ng mga tanga? Eto pa, kinokontest pa nila Okay. Eto. Mahardika Investment Funds. So eto, meron silang fake news, guys. Yung Mahardika Investment Funds, di umano, ay kumuha daw ng pera sa GSIS, 62.5 billion. Pangalawa, kumuha daw ng pera sa SSS, 62.5 billion ulit. At pangatlo, kumuha daw ng pera sa LBP. Tapos, kumuha daw ng pera sa PDIC, 117 billion. So guys, tingnan natin ang katotohanan. Saan ba kumukuha, no?
O, eto ang katotohanan. Okay. Marcos Jr. signs Maharlika Investment Funds into law. 80 pack of Filipinos have little to no knowledge about Maharlika Fund. Yan. So guys 80% daw ng mga Filipino ay wala masyadong alam tungkol sa Maharlika Fund, no? Ayon sa survey ng SWS. So kaya naman pala ang mga DD sheets nagfe-fake news kasi isa sila doon sa 80% ng mga Filipino na hindi alam ang tungkol sa Maharlika Investment Funds. So yung pinapakalat ng mga DD sheets na galing daw sa SSS, GSIS, galing daw sa Pag-ibig, PDIC, galing daw doon yung pera, no, na kinuha daw ng Maharlika Investment Funds, yun daw ang gagawing pondo. So tingnan natin saan ba galing ang pondo. Okay, makinig kayo mga DD sheets burn kayo dito, sunog na naman kayo. Ayon sa batas, kukunin ang 500 billion paulang pondo ng Maharlika Investment Fund saan? National government. Okay. So, saan pa? Bukod sa national government, kukunin daw sa land bank. Ano yung land bank? Ang land bank ay bangko, government bank yan, bangko ng gobyerno. So, saan pa? Kukunin sa Development Bank of the Philippines. So, sa bangko ulit. Saan pa? Central Bank of the Philippines. At iba pang government-owned control corporations. GOCCs, gaya ng PAGCOR. So, malinaw na malinaw. Hindi siya kukunin sa SSS, sa GSIS, Pag-ibig Fund, hindi siya kukunin sa OFW, OWA funds, hindi siya kukunin sa PhilHealth, no? Malinaw na malinaw kung saan siya kukunin, no? Hindi sa SSS, hindi sa GSIS, hindi sa Pag-ibig Funds, hindi sa PhilHealth, hindi doon sa mga sinasabi ng mga DD sheets na doon daw kukunin ang pera ng Maharlika Investment Funds. So malinaw na malinaw ngayon, di ba? So saan kukunin? Ulitin natin, saan kukunin ang pera para sa Maharlika Investment Funds? Kukunin ito sa national government. Land Bank, Development Bank of the Philippines, Bangko Sentral, at sa iba pang mga government-owned control corporations at gaya ng PAGCOR. So, ibig sabihin, guys, fake news na naman ang mga DD sheets. Fake news. Diba? Yan ang sabi ko niloloko kayo ng mga vloggers nyo, ng mga DD sheets, no? Kayong mga DD sheets, niloloko kayong harap-harapan, ginagawa kayong tanga ng mga vloggers nyo. Ginagawa kayong mga hunghang na walang kaalam-alam, kayo naman, naniwala naman kayo. Diba? So yan po mga kaibigan, ginagawa kayong tanga ng mga vloggers nyo at yung mga nag-vlogger-vloggeran na mga DD sheets, ginagawa kayong tanga at uto-uto. Diba? So, gising-gising kayo, huwag masyadong magpakatanga. No? So, ano pang sinasabi ng mga DD sheets? No? Ano pang kinokontest dito ng DD sheet? Sabi pa Philippine debt 2023, 1.6 trillion. Philippine debt 2024, 2.46 trillion. Yan, at sinasabi, no? Yan. Pero mga kaibigan, noong hindi alam ng mga DD sheet na nung unang taon pa lang ng pagbabayad ni PBBM, mga kaibigan, ay nabayaran ni PBBM yung ang gobyerno kasi mga kaibigan, meron tayong tinatawag na allotted, no? Allotted money, no? Allotted sum para doon sa, or let's say, allotted portion para sa pagbabayad ng utang, no? Merong porsyento ng utang na binabayaran ang gobyerno yearly. Yearly yan, taon-taon ang gobyerno natin nagbabayad ng utang yan, yearly. At merong target, merong porsyento na binabayaran. So, mga kaibigan, nung unang taon ni PBBM, nagbayad si PBBM
at na-hit niya yung target at may sukli pa. Actually, na ano ko yan inilagay ko yan sa TikTok ko, na i-vlog ko yan. May sukli pa, mga kaibigan, na bayaran ni PBBM yung target na dapat niyang bayaran for that year, at may sukli pa, mga kababayan. Pero syempre yung sukli na yun, hindi naman yun pwede, hindi naman yun kukunin. So yun, mga kaibigan, ay parang ang nangyari dyan, yung ibang utang ni Duterte ay naisama sa pagbabayad. Instead na yung utang lang ni PBBM ang mababayaran. Diba? Ganyan yan. So yearly, merong nakaalat na percent para sa pagbabayad ng utang. Yearly yan. Nagbabayad si PBBM. At kung maalala nyo, nitong taon na to, diba, ibinalita din na merong binayaran si PBBM na umabot ng 1.36 trillion in 7 months. So, may utang si PBBM, pero binabayaran. Kasi ang lahat po ng gobyerno, kahit yung mga gobyerno sa iba-ibang bansa, may utang talaga. Wala namang gobyerno na nagsusurvive ng hindi umuutang. May utang talaga yan. Mas malaki ang ekonomiya, mas malaki ang bansa mo, mas marami kang utang. Katulad ng Amerika, ang daming utang ng Amerika. Yung mga bansa sa Europa na mga mayayaman, maraming utang yan. So, ganyan po yan. Natural lang ang pangungutang ng mga bansa. Pero, ang masama nito, yung ginawa ni Duterte, na parang hindi siya nagbayad. Kasi si Duterte, pag alis ni Duterte, mga kaibigan, yung pag-alis niya, nag-iwan siya ng 13 trillion something. Oh. Anong sabi ng Pangulo natin? Ayaw daw niya mangyari yan. Ayaw daw niya na aalis siya sa 2028 na mag-iiwan siya ng malaking utang. So, ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon ay kanyang pipilitin, no? By all means, mga kaibigan, na mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Ang problema nito, pag alis ni PBBM, mga kaibigan, kahit mabayaran ni PBBM ang lahat ng kanyang utang, pero mga kaibigan, malaki pa rin ang utang. Dahil sa interest ng utang ni Duterte, gago talaga yung Duterte na yan. Ang laki ng iniwan ng utang. 13 trillion plus. O di ba napakagago? Tanga, bugok. Hayop talaga yan. Saan niya nilagay ang 13 point something trillion na utang? Saan niya nilagay? Wala naman tayong ayuda. Ako wala akong ayuda kahit isa. Saan niya nilagay ang 30 point something trillion na inutang niya? Lahat-lahat na yun, mga kaibigan, ha? Lahat-lahat na yun. Oh, magmula na yun sa kay Aguinaldo. Pero kung titingnan natin yung utang lang niya, sige, sabihin na lang natin utang niya, no? Huwag na nating isama yung mula kay Aguinaldo, yung kay Duterte na lang. Yung kay Duterte na lang, guys, ang utang ni Duterte ay nasa 7 trillion something. Ang laki. Kasi mga kaibigan, pagpasok ni Duterte, nasa 5 trillion lang ang utang. 5 trillion lang ang utang ng Pilipinas pagpasok niya. Tapos si Duterte, ang utang niya, yung sa kanya lang 7 point something trillion. Hindi, mas nilampasan pa niya, nilampasan ni Duterte ang utang ni Aguinaldo mula kay Pinoy, nilampasan pa niya. Grabe, diba? Kaya mga kaibigan, kahit mabayaran ni PBBM ang lahat ng utang niya sa 2028, malaki pa rin ang magiging utang ng Pilipinas dahil sa interest ng utang ni Duterte. Gago talagang matandang yung gago talaga. Alam niyo mga kaibigan, dahil sa ginawa ni Duterte, ang nagsasuffer ang mamamayang Pilipino. Tayo ang nagsasuffer ngayon dahil sa ginawa ni Duterte na pangungutang. Yan ang katotohanan. Nasaan na yung mga didishit? Ano mga didishit? Turtang-turta na kayo, burn na kayo. Oh. Naglayasan ng mga didishit kasi burn na burn sila eh. Dahil nakikita nila, totoong sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ang gagaling yung magtatanong-tanong, ang gagaling yung magbato ng mga kung ano-anong mga issue, pero kapag kayo sinagot, ayan, naglalayasan na kayo kasi alam nyo na talo kayo. Diba? Talo kayo mga gunggong. Ano pa? Ano pa guys?
Saglit ha. Yan. So, ito pa guys, oh. Ang sabi ng BD Sheets, oh. Napakaraming kabataan ang nawawala. Nananahimik lang ang ating mga men in uniform. Kaliwat kanan ang binabagyo. My God. Pati yung binabagyo, kay PBBM na talaga iaasa or isisisi. Grabing utak ng mga DD shit guys, no? So, sabi pa dito, pero walang nagsalba. Anong walang nagsalba? Aba, kita nyo guys, so grabe talaga itong mga DD shit, no? Wala daw nagsalba. Mahalata mong fake news peddler, di ba? Noong hinuhuli ko si Kibuloy, nasa 3,000 kapulisan ang lumulusob sa KOJC compound. Noong dinala sa hospital si Atty. Zulaika Lopez, daang-daang kapulisan ang nakabantay. Ba? Okay. Noong hinuhuli si Kibuloy, yung inyong Diyos, no? Nung hinuhuli ang inyong Diyos na si Kibuloy, 3,000 ang mga kapulisan. Tama yun, 3,000. Tapos, ang kino-contest nila dito, mga kaibigan, bakit daw, nung bumagyo, ay kaunti lang ang pulis? Hello? Ang bagyo, nasa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Natural, kung saan nakadestino yung mga pulis, doon sila magliligtas. Yung si Kibuloy nyo, nag-iisa sa Davao. So, lahat ng yung mga pulis na 3,000, doon lang talaga sa Davao. Nung bumagyo, ang bagyo ay nasa iba-ibang mga lugar ng Pilipinas. Alam nga namang magpadala ka ng 3,000 na pulis sa Naga. Aba, meron naman ding mga bagyo sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Utak. Walang utak ang mga DD sheets. Makikita mo sa kanila na sila ay walang utak. Brainless ang mga hayop. Diba? Ay, nako.